Oo nga pala, so for today's video is isa-shoutout ho natin si Ma'am Jackie Schafferhofer ng Oklahoma, basta US, no? From the US of A. So request niya kasi is sumakay tayo ng Puan route, tapos kukumustahin natin yung mga ruta ng Puan and Talomo. Ayan, sakay na tayo nito, meron tayong Puan na nakikita. So from here sa Ramon Magsaysay, sakay na tayo ng kahit hindi front seat, okay lang, no? So, may mga bagay-bagay na hirap ipilit. Ayaw pugsa kay magdugo. So meron pa namang iba siguro na dadaan dito ng mga Puan route. So ano na natin, give chance, no? Doon na tayo sasakay sa kanila. Kasi kung dito, kung pumili tayo doon, hirap doon makasakay, panigurado. So Puan ruta, madadaanan natin ang napakadaming mga lugar sa Puan. I mean sa papuntang Puan. So ano ba yun? Mga Bangkiruhan, Quirino, MacArthur Highway. Depende na, no? Basta i-turn on natin palagi yung yung ating camera hanggang sa maubos ang battery. 911 ambulance. Emergency rescue. Alright, so baka ito na yan, Puan ba yan? Ayun, Puan nga, no? Sa iba nga lang yung kanyang font na ginamit, kaya hindi siya mabasa masyado. Kulay pula na multicab na luma na. Okay? Okay, so ito yung tarif pa tawag nito, tarifa. Yan, so date of effectivity October 3, 2022. So minimum fare of 12 pesos for regular, tapos pinakamalayong lugar, Banggoy Corner, Magsaysay Avenue. Magkano? 26. Regular fare tayo, ha, nahabasi. So ano lang pala to, no? Puan crossing lang. So magsa-start siya sa Banggoy, no? Magsaysay Avenue or Agda Public Market, ganun. So shout out kay Ma'am Jackie Schafferhofer, no? So this video is brought to you by yun. So Suaso Street, corner Magsaysay Avenue. Basta pinakadulo to dulo tayo dito. So ito nga, Puan crossing. Tapos Banggoy corner Magsaysay Avenue. Koy magsugod ba no sa may Agdaw, no? Dili mo gay ngatalala ko ba? Balik magsugod Agdaw. Dili asa tawan eh. Magsaysay nya human. Puan sa crossing. Okay. Asa sa Magsaysay kanang kuan kana entrance gyud, fruit vendors. Nya molibot siya sa Banggoy. Okay. Kung nga pala mga hagala, pasensya na kayo sa medyo yung aking tono dun minsan, parang hindi rin maganda na ako'y may pag-uusap. May mga nakapagsabi sa akin yan na ako na medyo wag ako masyadong parang tensyonado na parang mataas yung tono ba. May pag-uusap, dapat approachable. Well, okay rin naman kapag since hindi nyo nakikita yung mga mukha ko, yung mga mukha since hindi nyo nakikita yung yung facial reaction ko kapag ako'y nakikipag-usap. Pero kapag personal naman sa mga, for example, di ba napapansin nyo kahit nag-approach ako sa mga driver, nagtatanong ako, medyo may pagka-bossy ang datingan, no? Parang bossy ba, like ang tawag nito, bossy or very commanding, no? Yung aking daw ako magsalita, daw ako magtanong, pero yun, it doesn't mean na yun talaga yung kumbaga yun lang talaga daw ako magsalita, no, makipag-usap. Pero syempre I'm working on that talaga na magiging mas mahinahon, magiging mas soft spoken, no? Susubukan natin yan. Kasi may mga nanonood, mailan-ilan lang pala, no? Marami pa rin yun, mga ilan-ilan, mga more than 2. Di ba? So sabi nila, nga daw, medyo tone down daw konti, parang napakabusi ko daw magsalita, medyo commanding, no? Commandatory system. So minsan ay babaguhin natin yan, pag-aralan natin kung paano, no,
Kuya, pwedeng magtanong. Oh, ganun ba yun? Parang sa buhay, no? Hirap kasi talaga na umasta ng hindi talaga tayo ganun. Alam niyo yun, yung hindi normal sa atin, hindi natural. Oo. Hirap hindi hirap magpanggap, hirap yun nga, as if na mahinahon yung tono. Sanay kasi tayo sa sigawan. Sanay tayo sa, hindi naman paragado, batagulan, pero sanay tayo sa sigawan, kumbaga ba na, kumbaga parang mga bingi. So ulitin ho natin yung ruta ko nito is Puan Crossing, tapos saan ba? Ramon Magsaysay. So yun po yung ano, dulo to dulo, no? Coast to coast, south to south, east to east, west to west, north to south. Ano ba tawag dyan? Basta dulo sa dulo. So 26 pesos, 27, 26. Grabe ang hirap dito sa Balticap, no? Sa Davao. Sobrang ano talaga siya, parusa ba, no? Para sa mga nasa tangkad na 5'5" pataas. Hirap talaga. Tingnan nyo to, di ba? Ito yung bubong. Buti na lang to. Okay na sana kung lahat ng jeep bubong ay ganito, no? Medyo pwede mong pwede mong isandad yung likod mo nito habang ikay bumababa, diba? Minsan kasi hindi ka lang basta yoyoko ka ng yoyoko masyado, kasi dahil sa mababa lang yung yung kanyang ceiling or bubong, no? Kundi talagang yoyoko ka para hindi mapunit yung damit mo sa mga sugat-sugat, butas-butas na mga roofing ceiling, no? Sa kisame ng sasakyan. Mas worse pa dyan, may mga kalawang. Ito palang dinaanan natin ngayon ay Kapitan Tomas Monteverde sa Maya CB Banggoy. Kapitan Tomas Monteverde, tapos PTE ground yung likod nito, na ngayon ay ano na siya, People's Park of Davao City, na dapat ay Duterte Park talaga dapat yan, pero dinecline, no? Tinor down basta basta inayawan ni Tatay Diggs na ipangalan sa kanya, after sa kanya ang park, kasi katwiran niya, hindi naman talaga niya pera yan, ba't naman ipapangalan sa kanya? So it's people's money, kaya mas accurate daw na tawagin siyang People's Park. People's Park. So sana all, no, ganyan ang mindset, paninindigan. Pag-usapan natin yung yung isyung Nograles versus Duterte dati. Medyo mainit-init yung yun yung medyo bangayan ng araw. Pero hindi siya ba yung bangayan personal, ha? Wala, hindi yung personal, ang kumbaga parang nagkakaroon sila ng ganung issue dahil sa tawag nito sa style of estilo, no, ng kailang pamumuno, ng kailang politika. So si Digong kasi, di ba, ayaw na talaga ng credits, ayaw na talaga ng mga immortalization sa mga gamit ng mga facilities, no, na nagawa ng gobyerno gamit ang pera ng mga Pilipino. So for example, through the initiative of ganito ganyan, di ba? So bakit mo lalagay ang pangalan mo diyan? Through the initiative of Nograles, hindi mo naman pera yan, di ba? Pera mo ba yan? Gastos mo ba yan? Bakit ipapangalan sa iyo? Siyempre hindi. So walang karapatan na ipapangalan sa iyo yan. So ibahin mo ako, parang ganun ba? So talagang naasiwaan, no? Parang isa yan sa eyesore sa ating dating Pangulo na si Duterte, na dating mayor din sa Davao for the long, basta 21 long years long. Talagang ayaw niya ng mga ganong mga politiko trapo, no? Mahilig na pugi, tapos yung mga nag-i-immortalize ng kanilang mga pangalan gamit ang structures, facilities na expenses din naman ng madlang people, Pilipino. So ayaw niya ng ganon. So balikan natin People's Park, dapat yun ang pangalan ay Duterte, pero ayaw niya talaga. Anyways, dito tayo sa JP Rizal, kasi ikot sa may Pilayo. Tama ba, Pilayo o Anda? Anda Street. Okay
lang na hindi pa tayo mag-concept kasi napakainit to. Para na kayong sumakay sa jeep na napakasikip. Yan o. Buti hindi ngayon nagpang-abot ang mga biyas ng mga pasahero. Hindi lahat mga nakatangkan, no? Yan, RJ Homes, Pilayo. Yan, San Pedro Street. Ito yung Carino Avenue, corner San Pedro Street and San Pedro Extension. Tapos Bangko, tapos McDonald's sa unahan. Okay, so tuloy na tayo. Generoso Bridge. Dito sa Davao, dalawa yung try natin dito na nasa makikita sa downtown areas. Ito yung Generoso Bridge connecting MacArthur Highway and Bangkirohan, Carino Avenue. Tapos yung isa naman doon sa kabila, connecting Timpo Boulevard and Quezon Boulevard. Yun yung Bolton Bridge.
Okay, time check tayo. It's 3:12 pa lang ng hapon, pero grabe rin yung traffic, no? Bumper to bumper. Hindi naman talaga bumper to bumper. Kasi di ba pag bumper to bumper din yung ano, traffic sa EDSA dati. Yung hindi also yung mga traffic rules and regulations. Basta palakasan, no, ng apog. O kaya basta ang pangit ng ano, pangit ng Pilipinas, Manila. Ng traffic system natin. Way back mga 2010, no? Pababa. Basta bago naging presidente talaga si Digong, since ako'y nakatira sa Manila. 3 years straight yun, ha. 2009-11. Eh, talagang sabi kong iba talaga. Iba yung nagawa ni Digong na kaayusan. Sa EDSA pa lang, no? Hindi lang literal na basura ang kaniyang nilinis, maging ang ano din, maging ang napaka pangit din na napakakalat na EDSA, like yung dami masasakyan nga ng mga walang disiplina, ang dami mga cotton cups, no? Asa na kayo mga cotton cups? Hindi na, kasi dati laman ng balita ng mga pulis, ng kukot, ng ngotong, di ba? Mga MMDA, cotton cups, so ngayon wala na. So isa yan sa ano, Duterte legacy kung tawagin. So dito tayo sa may MacArthur Highway na tayo, ha. Yan, UN Matina. Nilabasan ng mga estudyante. MTS. Ito yung MTS, no? Merong Jollibee. Hi daw. Yan, shout out kay Jackie Schafferhofer, no? So this video is brought to you by thank you, ha? Okay, Mapua. Bago lang, di ba, ang Mapua? Kailan pa sila nasimula? Malayan Colleges. Dati wala naman yun dyan dati. Naalala ko lang. Kaaga-aga pa lang, no? 3:16 pa lang ng hapon, pero ganito rin yung sistema, yung traffic situation natin dito sa MacArthur Highway. Koy, masang oras dito ako tama nila yung traffic? Alas 9. Oh. Mga pila kakabalik ka na? Kaduha. Sa una, sa wala pa traffic, pila kabalik na unta. Matulo, no? Pero katong wala pa wala pa coastal road unsay station dire. Mas grabe, no? So karon medyo hayahay na gamay.
So at least no, nakahatag og gamay nga kahayahay ang coastal. Narinig niyo yun. So dahil sa coastal road kahit paano ay nababawasan yung traffic situation dito sa MacArthur Highway. Kasi meron ng coastal road na magiging alternate route ng mga private cars and private vehicles. Hindi man lahat makadaan doon, like mga pedicab, mga padjak, mga 10-wheelers. Ang mahalaga kahit paano marami din naman kasi ang mga lighted vehicle dito sa Davao na tumatakbo na nakikisalo, nakikijoin sa kalsada na ngayon ay doon na lilipat, dadaan sa coastal road. Maganda pa yung ambience, relaxing pa yung view, mabilis pa ang takbo kasi walang traffic, kasi walang mga intersections. Kasi ngayon upcoming itong ating NCCC Mall of Maa. Once na mabuksan to, good luck dala sa traffic talaga din talagang totoo yan, mga establishments in mga university schools, yun talaga yung rason din isa sa nagpapatraffic. Kasi ang mga eskwela talagang sabay-sabay din talaga sila sa pasukan ng mga empleyado. So hindi talaga siya nagawa ng paraan ng gobyerno natin na baka paraan ba, parang alternate ba so pagka alas 6, alas 7, alas 8, yun yung pasukan ng business hours sa mga pasukan ng mga empleyado. Tapos yung mga estudyante, tsaka na pag alas 11 ng gabi, ay ng hapon, tanghali, ganun, alas 12, alas 9, yung hindi na talaga, para mababawasan yung traffic kita paano. Tapos ang dami pang mga eskwelahan na yung kanilang main entrance is along the highway. For example, Ateneo de Davao, dyan sa may Jacinto Street ha. Nagtataka ako kasi nung sumakay ng Padjak, papunta akong Boulevard sana, sa may ng Padjak, sobrang traffic dyan sa may intersection ng Ramon Magsaysay Jacinto, si Emerick to Acta. Basta traffic dyan sa may likuran ng ng Ateneo building sa may Jacinto Street. Tapos ngayon ang nangyari, so sabi ko ako'y naglalakad na lang kasi ganun din naman useless din naman na magpapadyak ako, hindi din naman makakausad, wala talagang usad, kaya talaga nito talagang freeze talaga yung yung sitwasyon, as in naka-frozen freeze ganun, hindi gumagalaw literal. Sabi ko meron. Yun pala, doon lang sa may sa may intersection ng iwan ko anong kalye yun, yung may 7-Eleven. Hanggang doon lang pala yung traffic kasi ang hindi pala gumagalaw na mga sasakyan ay mga private cars yung mga nagsusundo ng mga estudyante. Kaya pabor ako dun sa mga sa mga university na talagang nagsimulang talagang itinayo yung kanyang mga kusali sa nito mga remote areas para hindi sila makakapag-cause ng traffic. So umalis pala tayo doon ng alas wait lang mga alas 3 or mga alas 2:50 umalis tayo doon sa may nakasakay tayo ng jeep sa may Ramon Magsaysay. Tapos anong oras na? Kaya pala yung kuya. Right, diba? Hirap na yan. Diba? Hirap bumaba. Sobrang baba ng ng bubong. Okay. Transfer. Ay, sige. Para maluwas ang imong pila. 700 sa setting mo. Pila na 700. Pag yellow, 700. Pag blue, 1.5. O kaya, yan. Mga nagalaw ito. Seatbelt talaga lagi. Pagkalimutan. Kasi minsan yung mga driver busy, marami iniisip. Nakalimutan nilang ikabit talaga yung seatbelt ng mga pasahero sa front seat. Tayo na lang magpusa,
ng mga pasahero. Okay, so nakalipat na tayo ng front seat. Okay lang, hindi naman gano'n nakainit yung trek. Hindi naman trek ang araw kasi ang oras ay mag-alas 4 na. So 3:23. So kulang-kulang pala no, nasa mga isang oras yung biyahe from Ramon Magsaysay Park papuntang Puan Crossing. Kapag itataon yung biyaheng mga alas 5, alas 6, alas 7, alas 8 ng gabi. So yun yung time na napaka-traffic talaga sa dadaanan na to, main road. Isa to sa may pinakamaraming mga ruta, no? From north to south, to east to west, no? Ito talaga dadaan. Dagdag pa yan ng mga bus na dadaan yan dito. Ngayon, medyo hindi siya, medyo portion lang yung mga traffic, no? For example, mga intersections, ganun lang. Pero kapag gabi to dito, no, alas 5, ayan, expected talaga yan na kayo magtaka kung makakarating kayo sa pinakadulo na ito, Puan Crossing. Mga isang oras din talaga kasi umalis tayo ng mga alas 2:50. Anong oras na? Time check. It's 3:24. So 3:30. So nasa mga na, almost 40 minutes. Davao City Global Township. Wala pang mga gusali pero binuksan na yung mga open space for food parks. Operator ka ni kuya o ikaw ang driver? Driver. Pila na daw na katuig nga unit? 15 years. Wala pa. Bantog ra nga dili pa kay sa Kalansay. Gwapo-gwapo pa formado pa. Ba kay wala napuno nag mga kalawang. Anyway, so corner papuntang Shine Hills Patina. Ito nakikita natin yan, bound for Kalinan. Air condition, pero parang hindi yata sila yung aircon kasi binuksan yung pintuan. Fresh air sila, no? They still prefer fresh air. Pero pag itong maraming sasakyan, hindi masyadong fresh air kasi maraming mga tambotso na nagbubuga ng mga usok. Okay, so ito na yung intersection ng Quimpo Boulevard and MacArthur Highway. Davao City Overland Transport Terminal, Olas na rin. O nga pala, ito lang, dagdag ko lang kung umabot ka man sa point na to ng video na to, hindi mo na kailangan pumunta ng Ecoland Bus Terminal para lang makasakay ng bus papuntang norte. Kasi pwede ka dito sa unahan lang, dun sa may malapit sa harap ng ng crossing, Shine Hills, Quimpo Boulevard. Pero syempre para secure talaga yung seats, no? Mas maganda pag Ecoland Terminal ka talaga pinakauna pumunta para hindi kayo pinaka first na upo. Marami kang mapagpipili ang upuan kung gusto mo yung sa may dodot sa unahan ka ng bahala. Anyway, so MacArthur Highway, ito yung kalbaryo talaga, no, ng mga dati talaga umuwi ang kaming doon pa kami nakatira sa Maya Inichi Bangkal Phase 3. Ba, anong taon yun? 2006. Grabe yung grabe yung parusa. Talagang napaka-traffic ng lugar na to dito. Pahirapan sa pag-uwi. Kaya nga paalis pa lang yung out natin sa trabaho alas 5:30. Alas 5:30 to alas 6. So doon sa may UM, kasi office natin sa may sa may Bonifacio. So ginawa natin doon pa lang sa may harap ng UM Bolton talagang may paano na tayo ng pananggalang sa depensa sa matinding gutom. Baka tayo ma-stroke. Yun, GSIS, Government Service Insurance System. Ba't parang hindi na siya masyadong kilala or dinig ang GSIS. GSIS Heights Subdivision.
bahay no. Kung wala pa nito sa road, napatay. Sa nalayan ng dagoy ani ron. Napatay dito araw no. Sisi. Oh, di ba? Hayahay siya. In fairness ha. Pero di pa nato siya ma-finalize sa kay wala pa may ano, di pa full blast gyud ang ano, klase sa 29 pa daw, di ba? Next week sa Batacaron 25 Sabado. I mean Biyernes 25, 26 is Saturday, 27 is Sunday, 28 is Monday, 26, 27. Monday is holiday yata. Wala pasok sa Lunes, kaya yun, congratulations sa mga empleyado. Yun o. Market Vendors Association, pati na. So, yun, congratulations sa mga nagtatrabaho, empleyado, sa mga government company. Kasi, government, mga corporation sa corporate world. Kasi, kapag ka papasok, kasi optional yan no? Pwede kang papasok, pwede rin hindi na sa'yo yun. Kapag ka di ka papasok, okay lang. Kasi holiday naman talaga siya. Kapag ka papasok ka naman, yan, times 2. Double pay. Police Station 3. Ito pala yung dating LTFRB. Karon magyapon natin magyapon ang LTFRB. Nagyapon. Ang LTO. Sa SM na, okay. Katong dating LTO sa may kuan at bang sa may Philcris wala na. Dito pero kay camera mang gusto trabaho. Okay. Aso ka ng SM nga office dira sa LTO murag temporary lang. Okay. LTFRB, yan. Tas ang dami mga diyan, mga tawag nito, mga insurances, no? Ngayon ay andyan pa rin. Diba? Observe nyo na ang lugar, diba? Ano siya? Mga sidewalk talaga. Nakakatuwa lang tignan talaga yung Davao. Gamit na gamit yung sidewalk. Dito masarap bumiyahe pag umaga. Like alas 6. Alas 5:30, alas 6 ng umaga. Yung wala pang araw Kasi ang ganda ng ng papawid, ang ganda ng atmosphere, tapos makikita mo yung Mount Apo kapag ka maganda yung walang ulap, makakapal na ulap pag hindi siya foggy. Ito yung portion na matatanam mo na yung Kalinan, Mount of Kalinan, o ano ba man tawag diyan sa Kalinan, mga Marilog o ano ba mga bundok. Iba talaga yung ma-amaze ka sa mga high-rise buildings, kasi it's a sign of progress, di ba? Talagang siya, rising economy, no? Yung sinyalis niyan. So, progressive and rising economy sa isang lugar means job, no? Means job opportunity. Pag job opportunity, so maraming mga tao na kahit paano makakapagtrabaho. At kapag maraming trabaho ma-generate sa mga corporations, companies, at least man lang ay magkakaroon din ng maraming pera, no? Lalo na yung mga padre de pamilya, yung mga breadwinner, kumbaga, pantos po sa kanilang pamilya. Kasi may trabaho na. Malaki o maliit ang sahod, ang mahalaga meron kaysa talaga walang gagawin sa bahay, di ba?
mag-aantay ka kung kinasasapit yung hapon kung saan kukuha ng masasaing. May makanta ngayon, ano? Kay sarap ng kung ikay may makakain. Gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Tama ba? So yun. So kisa naman naantayin mong sumapit ang gabi at maglidilim at nakanganga, di ba? Nag-aantay ka ng grasya na mahuhulog mula sa langit para pambiling pagkain, pangsaing sa gabi. O sila simula na yung kalbaryo dito. Sa bagay traffic light kasi nilagyan na ng Central Park Corner Adventist Hospital, Chavao. Diyan yung sakayan ng jeep, yung kulay blue na yan. Yan yung papuntang Catalonan Grande. Just in case na maubusan kayo ng bus papuntang Catalonan Grande, no? Kasi this oras na ng gabi, late na. So pwede kayo mag 2 rides na. Papuntang Torres, Karinan, kung saan man, basta sakay ka ng jeep papunta doon sa destination na to. Tapos baba kayo doon sa may Petron and Chill. In between doon mo makita yung tawag na ito, jeep ruta sakayan puntang Catalonan Grande. Tapos ito naman yung intersection ng West Garcia or basta CP Garcia Avenue or CP Garcia Highway sa Davao. Is yun po yung diversion road po natin, ha. At ito yung intersection CP Garcia corner MacArthur Highway, itong dinaanan natin. Tapos bypass road, no? Davao Bukidnon bypass road. Yan, no? CP Garcia. Yun, huli ka. Grabe talagang hulihan sa mga traffic lights. Dami kong kakilala na kapag may traffic lights, trauma sila, kumbaga may phobia. Kasi kahit pa taga Davao, talagang minsan nakalimutan mo. Example na, ang daming mga nahuhuli na mga motorista dyan sa may intersection Ecoland, corner Sandawa, Quimpo Boulevard sa may Jollibee. Tapos sa may ilalim ng flying over sa Agdao. Kasi maraming mga nakalimot dyan na kapag kagaling ka ng Daco Avenue, hindi ka pwedeng dumiretso sa may Leon Garcia. Sa ilalim, no, kailangan dadaan ka talaga sa GP Cabagyo. Dadaan ka sa flying over. Which is yun kasi yung purpose talaga ng flying over, para hindi magkaroon ng traffic sa intersection. So yun, huli. Tapos dyan, bypass road, no, daming nahuhuli. Ingat-ingat sa mga siguro 500, 1.5, maliit lang siya na bagay, pero what if kung siyempre, di ba, kinaiingat-ingatan mo yung yung lisensya, ay dami kang problema pagdating sa pag-renew. Daming violations. So ingat-ingat lang talaga. Kailangan mag-review, no? Aral lagi ang ang traffic rules and regulations, mga do's and don'ts. Tapos kung kung kanang kuan ko yan, sa sakyan ako, kanang pinakatumoy sa puan, sa may pinakatumoy, sa Sana Homes, kuan pa na din, ha? Kuan niya mga sa dili kaya po nasa bago, saan nga bago? Bago Playa? Bago Galera? Okay. So ito talaga yung yung original na daanan papuntang Bukidnon and Kalinan Bintal nung araw. Ngayon kasi may ginagawang bayad up. Wala, di ako nagpa-vlog dyan. Baka na sila dyan. Lakbay Pangarap.
Plus. Tapos ito na yung unahan ay Puan. Masabay mga kuan, mga subdivision sa Puan, mga village sa pangalan. Toscana. Susana, Toscana. Toscana, Camellia. Camellia, Lorenzo. Lorenzo, Rosalina. So siya, Susana Homes, San Lorenzo, Rosalina, Camellia. Camellia, Toscana. Apa isa? So naachay ano na ka ng mga tricycle ra o jeep pasalod. Nasa mga terminal na po. Okay. Stasyon na. So yun nakalagay Torel, Talomo, Puan. Okay, Talomo pa rin unahan ani. So yun, shout out kay Jackie Schafferhofer. So this video is brought to you by Talomo, kana. Okay. Semarit Puan. Kumusta man Puan karon ning windot ning gwapo o ano? Mas nilapad no? Okay ang Puan kay na naman night market. Oo, asa dapit. Ada Sa unahan. Mas marag ning lapad na siya karon no, sa una kay medyo wala kay siya no, wala kay siya sidewalk no. Karon na gid no. Ada pero ay. Dali lang So maasan yung ano dre tambayan dre. Okay. Tapos parit na pod mo ani. Oops. Magalian sa Imrek to man no. Kani kanimong ano, imong ruta. O Kimpo Boulevard. Ha? Kimpo. Kimpo Boulevard. Tapos man magsaysay diretso. Boulevard Yapi ana. Okay. So ang ruta niya is magsaysay, Ramon Magsaysay Avenue, tapos mato MacArthur Highway Drea, tapos Drea pabalik sa Kimpo Boulevard na SM. Tapos diretso Boulevard Mabinit Yapi. Okay. So ang pamasahe is 20. 26 kuya no? 27. 25 25 ra ba? Coming dali. Okay. Pag dito 27. 26. Okay. Okay, salamat kuya. Sa kuan. Ha? Ang asosasyon puro tuda. Masaman? Asosasyon na mo dali ba? Shout out. Hoy, shout out na to si pangalan mo koy? Alfred. Ayan, si Kuya Alfred na pinaedad. 28. 28 na si Kuya Alfred, kugihan kayo siya. Nakabili bang mga driver sa Davao kay ang pamasahe dapat diri apila to 25 si 50. 25. Oo, 26.50 pero panugi sila 50 centavos. Mantakin mo pila settings ani capacity? 8. Ha? 8. 8. Oh. 16. Tapos diri sa unahan ika-siyam. So pila man siya sa 50 centavos. Saya na. Kuha na siya nasa sa mga 10 pesos. Sa pila ka kabalik sa adlaw so murag mo Lugi jud mga 30 40 no. 50. 50 o di isa ka kilong bugas unta na siya mga ano mga 3 port. So shout out kay Kuya sa balan. Alfred said. Kuya Alfred no, shout out og sa ilahang tudaw sa tuda ninyo. Nato sila. Ayan, so shout out sa ilahang Poroluda Terminal. Poroluda section number 2017-13-798. Puan Rosalina Lubugan Drivers Association. Puan Magsaysay. Kaya siya tinawag na Poroluda. Iyan. Alright, so that's all for today's video. Thank you for watching no. So maraming salamat Jackie Schafferhofer sa iyong requested no. So pasalamat tayo lahat dyan. Big warm of applause kay Ma'am Jackie Schafferhofer. So for making it possible. Ang galing. Sponsor. So yan, thank you. At sa sunod natin gagawin is i-vlog natin kung anong hitsura nga ba ng Puan.
and Talomo. Pero puan lang, no, kasi parang medyo malayo yung Talomo. Hindi ko alam kung anong meron doon, pero tsaka na yan, no? Separate natin yan. So for now, puan muna. Kasi may palengke ito dati. Tingnan natin. Bye bye and ingat.